Mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Meron ulit tayong ginagawa dito sa ating shop. Isang small body mga bossing. Ang ating small body ay nire-restore nung ating kliyente, no? Ang ginawa na daw niya, no? Nauna na niya itong mga engine bay. Medyo hindi naman na ginagamit mga bossing, o hindi pa niya masyado to gamit o ginagamit dahil nga yung aircon pinagbababaklas din niya, no? May dala rin siya mga pyesa. So parang inuna niya yung engine bay, bago rin radiator, pinapinturahan niya yung mga engine bay natin, no? Tapos yung ibang mga tornilyo niya, pinakrumpa niya ng gold para medyo mas magmukhang magandang tingnan, syempre. Balik original baga. Okay, so yung ating trabahong gagawin sa aircon, ang gusto niya mangyari, kasi naglaminated na siya, may dala siyang laminated, nakakabit na nga kanina nung dumating. So nakaposisyon na siya dyan, pero hindi niya na-i-bracket ng tama. Baga nagdi-DIY din yung ating kliyente mga bossing, no? Pero gusto niyang ipa-fix na kasi may mga dalang mga pyesa mga bossing eh. Yung pyesa natin ay mga boss yan, dala din niya yung condenser na yan. So pinapalagyan lang natin ng pump para mas maganda yung suction ng ating pan, no? Dala niya yan, tapos meron din siyang dalang evaporator laminated na kinasana nung nabilhan niya. Parang pang Starex ata itong kinabit nila, pero ang problema ng mga bossing, pagka mga ganyang conversion, syempre may mga tabas yan sa ating housing. Kumbaga magkakaroon ng puwang yan dahil wala naman talagang laminated para sa mga ganitong housing. Pero may mga pwedeng ipasok kagaya nga niyan, yung laminated na yan. So yan yung dala niya. Tapos may dala rin siyang pan mga bossing. So meron siya nung flower na hinahanap natin, at saka meron siyang pang Starex. Okay, so i-install lang natin to. Ang gusto niya lang yung mangyari, medyo maganda yung magiging setup. Kaya pinapalinis natin lahat ng mga pyesa bago isalpak, no? Naka-bracket na kasi kanina to mga bossing. Ang problema nga lang kasi masyadong dikit dun yung pagkakagawa niya sa kabila dito sa bakal na to. Tatama yung pinakang hose natin, no? Kaya gusto niyang pabago at ipaayos na ng install. So tinanggal din natin yung compressor niya para maligtas, no? Para masilip kung may singaw o wala. Tapos yung bracket gusto na rin niyang ipasabay na bugahan. Tapos yung mga hindi magandang mga kagaya nitong ating charging valve, pinalitan natin itong charging valve niya dahil pangit yung pagkakahinang. So ito yung kanyang charging valve. Yan, no? So medyo maga. So pangit doon, kaya nagpalit tayo ng panibagong charging valve. Tapos pinapalinis niya lahat ng mga naanggian, no? Ng mga pintura. Tapos ini-steel brush ko isa-isa yung ating mga aluminum para bumalik sa dating kulay. So ayun, ang ginagawa natin dito mga bossing, no? Itong ating small body, labas na lang daw ang asikasuhin niya pag nabuo na niya lahat ng pangloob, no? Kasi assorted pa yung ating pintura. Yung kabilang side, kulay pula pa yung pintuan niya, no? Kasi naatrasan daw siya. Okay, share lang namin tong small body at tingnan natin kung ano yan yung bracket. Ay yung bracket ng compressor mga bossing. So palinis ko na rin yan para mapinturahan ng konti. Tingnan natin ito mamaya kung anong makukuha naming lamig dito. Pero 507 ang kanyang compressor mga bossing. Ito yung kanyang compressor mga boss, no? So 507, medyo mabigat para kay 2E, pero sabi ko saka na siya magpalit ng rotary type o kaya yung mas magagaang kung sakaling gusto niya ng ganun, no? Na medyo mas pag-aangin pa ng konti yung makina natin. Kasi syempre itong piston type natin na bakal ang bore, bakal ang piston ring. So medyo makunat konti i-compress yan sa 2E na makina. So papalinis lang natin to para ma-check up natin kung may singaw. Suction hose ng mga bossing, mukhang may tinatamaan. Eto, putok na. Tinanggal ko kasi yung goma, kaya nakita natin yung tama ng ating hose. Ayun na, papapalitan natin itong hose na to. Yung evaporator natin mga bossing, kahit naman hindi sa atin yung pyesa galing, chinecheck pa rin naman natin, no? Nililigtas pa rin naman natin yan kung may singaw o wala, dahil nasa loob yan, medyo mahirap baklasin na naman pag sumablay. So kasi second hand yung ating evaporator, may mga kinonvert na nga lang sila para maging position niya yung
5/8 natin na fittings at half union, no? Yung dugtungan natin. Etong valve urig pa yan. Kasama nung ating second hand na pang Starix daw yan, mga bossing. O yan yung dugtungan na kinonvert nila, mga boss. O kung paano, para mabuo lang, no? Para mabuo. Yan. Nag-convert dito, tapos ginamit nila yung luma na fittings papunta ron, no? Hindi ko lang alam kung bakit hindi pa doon pinakabit. Hindi, siguro sabihin natin na kasi pinaisa-isa lahat ata ng ating kliyente yung kanya kung kailan lang may budget, sa kanya pinapagawa yung kada piyesa niya, kagaya niyang evaporator, yung condenser. So hindi siya bigla o sabay-sabay. Ngayon, ang sabi ko dito, parang ganun din sana ang gusto niyo mangyari. Kung ano lang yung pwedeng i-install, yun muna papagawa niya. Pero sabi ko, paano natin malalaman yung ibang piyesa kung gumagana o hindi, kung hindi natin ikakabit. Tsaka kailangan mabuo muna, no? Kaya sinabihan natin siya na buuhin muna namin lahat. Okay, wala naman singaw. Good naman tong ating evaporator. So pag orig naman, maganda namang klase yan. Yun nga lang, syempre second hand pa rin, mga bossing. Iba yung brand new sa second hand, iba rin yung original sa replacement, no? Yung mga dugtungan niya, mga bossing, dahil o-ring type na yung ating mga pyesa na binili niya, kagaya nung filter dryer, condenser. Ito yung original, mga bossing. Ito yung nakakabit yan. So papalitan na natin siya ng mga o-ring type. Okay, yan na yun. So hihinang lang natin yan. Kasi yung flare type natin, ito yung mga unang version ng ating mga fittings. So ngayon puro o-ring type na. Medyo mahirap kasi itong higpitan. Pero pag nahigpitan mo naman ng tama to, good naman. Kasi yun nga lang, kasi ang lahat ng lumalabas ng mga o-ring type na. Ko-convert lang natin yan. Wala din siyang charging valve ng hotline, mga bossing. Wala siyang lagayan ng gauge do sa ating hotline. So naglagay na tayo dyan, mga boss, ng ating charging valve. So very good naman yung hinang. Okay. Mga boss, na-install na natin yung ating condenser sa yung pan. Okay, hindi umubra yung ating isang malaking pan. Hindi siya papasok. Masyadong malaki yung bilog. Tatama na dito. Tsaka tatama sa bumper natin. Kaya itong pang Starix na to. Buti dalawa yung dala niya, mga bossing. Kompleto naman ng bracket. 3 naman, mga boss. Sa matibay yan. Okay, tapos compressor. Nakatap na rin. Andiyan na yung ating mga hose. Kompleto na. Napalitan na natin ng mga dugtungan natin ng mga o-ring type. May mga bracket to, mga bossing, pero malamang siya na magkakabit nito dahil pinatubog niya na ganito, mga bossing, yung kanyang mga bracket tsaka mga tornilyo. Kung mapapansin nyo, iniisa-isa niya tong ating mga bolt dito tsaka mga nut. Ayan. Okay, so titingnan natin to kung good yung ating lagay ng langis, syempre sa compressor, kung sakto ba yan, kung tama ba yung ML na nilagay natin dyan para doon sa ating laminated na condenser. Mga pan niya, mga bossing, titingnan namin kung naka high speed na rin yan, kasi minsan kasi yung wire niyan hindi ganun ka ganda yung mga binibigay na kuryente. Kung sa ilalim ng ano yun, no, mahuhulog ko ay mga sa ilalim ng fuse box niya yan, baka tinanggal niya yan. Yan, itabi mo na lang kung sakali, ibigay niya natin mamaya. Ano? Kulang talaga ito ng ano? Wala itong 250? Okay, nakaligtest na kami, mga bossing. Sinecheck na lang yung mga dugtungan. Pag wala na, maglo-load na tayo ng Freon. Sinasabi niya sa loob dito, meron daw problema yung kanyang volume ng hangin, yung ating resistor, yung 1 saka 2. Parang hindi yata gumagana. So titingnan natin mamaya yung resistor niyan kung may problema. Kung kayang i-repair, tingnan natin kung ma-repair natin. Tinanggal na rin daw niya yung dashboard niya para i-refoam yung mga ventilation doon. Hindi ko lang alam kung na-correct niya yung mga ventilation talaga, no?
Pero yung sa atin dito, naibalik na natin yan. Ayun mga bossing, dahil nga yung ating laminated na evaporator ay hindi eksakto, may puwang yan dito, mga nasa 2 inches. Kung mapapansin nyo itong isang aero tape na to, ganyang kalapad halos yung gap. Dahil nga doon sa ating pinakang evaporator na laminated. So pinapasok yung ganong kalaking size na evaporator, no? Kaya yan, no, may puwang yan mga bossing. So dinikit na lang natin ng aero tape kasi binaklas din natin yung aero tape na kinabit nung nagbuo nung ating evaporator dyan, o yung nag-convert nung evaporator natin. So ito daw, nalagyan na rin niya ng takip. So very good naman. Tingnan na lang natin mamaya kung good lahat. At yun na, kakaret tayo ng free yun. Tapos yes, dahil may araw dito sa ating position mga bossing, may nakatutok pang araw, mga nasa alauna yata o alas 2 na. Okay, nagkarga na tayo ng free yun. Kaso tinanggal nila yung gauge, hindi kasi gumagana yung ating RPM. Paki-aircon mo nga. Mga boss, hindi gumagana ito, yung ating idle up, no? Ito meron tong vacuum papunta ron sa ating equator doon, para higupin niya na parang ganito mga boss. Ang problema, nakita namin wala tong vacuum. Yung kinuhaan nito na dapat meron siyang vacuum, kagaya nito. Yan mga boss. Ito ihigupin ko to. Aangat yan. Yun. Yun. Ibig sabihin, hindi gumagana yun. Walang vacuum to. So wala dito, sinungkit na natin to kaso wala pa rin vacuum eh. Ang nakita nating may vacuum dito mga bossing, itong nandito sa kabilang side. Ito yung dito. Kaso ang problema, gagawa kami ng T para makakuha kami ng vacuum kasi manginig, mababa RPM, hindi lalamig na husto yan pagka hindi gumagana to. Tsaka pati ilaw, pagka naka-ilaw kayo at mababa ang RPM, problema rin yan. Hindi rin bobomba ng maganda yung compressor natin. Kaya kailangan gumagana tong RPM natin. Kuryente mga bossing meron. May power to. May kuryente siya. Yun lang yung pinakang vacuum natin, kailangan natin lagyan. Paganahin muna natin yun. Tapos check natin ulit kung okay na yung RPM niya, para maloadan na natin ng puno ng free yun, no? Kasi kulang pa yan mga boss. Lagyan muna natin. May ginawa na kaming T. Kakabit na lang. Ito yung ginawa natin mga bossing, no? Para makakuha tayo ng vacuum doon. So kung ayaw na mangyari ng ganito, may mga nakukuha sa mga surplusan mga bossing, yung talagang naka-Y na original, na walang kasi ito ginawa namin dito, binaon namin doon, tapos nilagyan namin ng epoxy para magkaroon lang kami ng Y connector natin. Kakabit natin yan doon. Mga bossing, ito na yung ginawa nating T. So, kumonek tayo dun sa ating vacuum. Okay, ayan na. Para magkaroon tayo ng vacuum papunta ron. Ayan, gumagana na. Okay, tatanggalin natin to. Bababa yan. Itong vacuum. Ayan o. Ayan na, malya o. Kakabit ko. Yun. Tanggal. Kabit. Okay. Tingin na lang cable tie na maliit. Meron pa ba tayo? Okay, tapos punuin natin ng pre yun. Saka yung fan, mas lumakas na dahil yung karga ng ating alternator, mas gumanda na yung charging ng battery natin, no? Kasi kanina, pagka wala yung ating idle up na yon, wala, bagsak. Konektado rin tayo sa charging ng alternator natin. Okay, punuin na natin ng free itong ating small body. Nakabukas ba yan? Load. Mga bossing, puno na yung free natin. Low side natin 30, 150 lang yung ating high side.
Very good naman, nag-automatic naman siya. Bumababa pa ng 30 mga boss, oh. Oh. Ayun, naka-off. Okay, nag-automatic, tumaas low side, bumaba yung high side. Yan natin bumalik kung sakto lang. Dapat mga 15 segundos lang, pwede nang pumutik. Yun, lampas, pero pwede naman. Okay lang, basta hindi maubos yung lamig sa loob mga bossing, no? Okay, bumababa benching ko. Malalakas na yung mga pan natin mga bossing. Konting-konti na lang yung load. Nagki-clear na. Okay, tingnan natin yung lamig sa loob. Testing tayo ng lamig mga bossing. Meron na tayong pababa na sa 9 mga bossing, 8. Ayun na, bumababa pa. 7 pa. Okay, so medyo maganda naman siguro yung nakuha nating lamig dito sa ating small body. Ano bang maganda rito? Ang maganda rito yung pan, okay, na high speed na rin kahit na hindi pumasok yung pinakamalaki natin. Tapos laminated na yung nakuha niyang evaporator, pero pinlashing natin na lahat. Tapos yung lahat ng linya kinorek natin mga bossing. So yun lang medyo maganda rito. So tama yung mga ginagawa ng ating mga kliyente, no, na minsan kasi yung pag-iipon ng pyesa tama rin naman, no. Wag lang talagang sablay yung pyesa ng mga nakukuha natin bago natin ipakabit. Sa sobrang tagal na order, hindi na natin na ibabalik, no, or mahirap nang ibalik sa ating mga pinagbilhan dahil masyadong matagal na. Itong kay bossing kasi isa talaga niya to eh. Laminated niya mga bossing, pang Starix siya. Pero yun nga, yung conversion. Tapos may mas mahaba pa sana doon sa condenser niya, pero yan na yung nakuha niya. Pwede naman, low side naman natin 150. So walang high pressure. Nagbe-benching ko yung ating low side, napakaganda. So ibig sabihin tama ang flow, tama ang circulate ng ating refrigerant. Maganda rin naman ang automatic, lalo na napagana na natin yung idle up niya mga bossing, no. O yan, nakuha ang lamig mga bossing, nagsisingko na. Maabot na ron. O kung hindi siya nag-automatic, kaya niya magpababa ng ganong kalamig pa. Yung sinasabi niyang 1, 2, 3, gumagana na. Kasi wala daw siyang 1, 2, 3. O ngayon gumagana na. Number 2. Number 3. Okay, so very good. Ayos. Okay, ayun lang ang ginawa natin dito sa ating small body. So ito yung project car ng ating kliyente at iniisa-isa niya. Kagaya ng sinasabi ko, tinanggal niya ang dashboard mga boss, o wala pa yung ibang mga piyesa rito, nakabukas pa yan. So basta dumating sa atin yan, tanggal ang evaporator. Yung ibang mga linya tanggal din, nakakabit lang yung compressor. Tapos yung condenser na ini-install na niya o kinakabit na niya sana, sinusubukan niya ikabit, pero yung pan siguro medyo komplikado na ng konti, kaya dinala na sa atin, no. Hindi na niya kayang buuhin. Ayun na mga bossing, nagsingko na. Okay, ayun lang mga boss. Maraming salamat ulit sa inyo, syempre. At shoutout sa mga ating kliyente dyan na nagpagawa sa atin. At shoutout din do sa mga may mga naging problema tayo sa ating mga kliyente na nagagalit sa atin. Shoutout, mabuhay kayo mga bossing. Basta sa akin, ibalik nyo kung may problema sa amin at mag-usap tayo. Napakadali natin kausap dito. Kung may issue tayo, pag-usapan natin yan. Dahil tayo naman dito, ayaw natin ng merong problema sa ating kliyente. Kung hindi kami perfecto mga bossing, medyo kasama rin doon yun sa pagiging technician natin, no? Pero kung nasa pyesa ang problema mga boss, huwag nyo naman masyado kaming sisihin dahil hindi naman namin handle ang ating mga pyesa kung yan ibibigay o hindi. Okay, at kung kailan o hindi. At may warranty naman yan. Kung pasok sa warranty, wala tayong pag-uusapan, no? Kasi yung warranty binibigay naman natin doon sa mga warranty binibigay ng supplier ay malayo naman. Okay, kagaya ng second hand mga boss, ang warranty ng second hand kahit saan kayo umikot, malabo na kayo makakuha ng 1 buwang warranty ngayon. Maliban na lang kung sila magkakabit. Okay, so sa atin 3 months warranty. Kahit naman lumampas pa doon, napapag-usapan pa yan. Basta wag lang masyadong mainit ang ulo. Pag-usapan natin, no? Dahil ang gusto naman natin dito ay makatulong din tayo, hindi tayo makasama. Okay? Kaya kung merong mga hindi kami nagagawa na tama,
pwede kayong bumalik, pwede kayong magkonsulta, at pwede rin nga kayo dyan mag-message o mag-comment dyan sa ating mga pinopost. Handa tayo dyan, sasagutin natin kung ano yung mga meron dyan at pag-uusapan natin. Ang gusto lang natin mga bossing ay maging maayos tayo rito. Yung relasyon na gusto kong makuha sa inyo, maging maayos tayo, no? So kung may problema sa amin, sabihin nyo at gagawa natin ng solusyon. Kung talagang hindi namin kaya at talagang masama ang loob nyo sa amin, pag-usapan pa rin natin yan. Gusto nating maging clear muna kayo bago kayo umalis sa amin, no? Kasi kagaya niyan, hindi tayo perfecto mga bossing. May magagaling sa atin, no? Pero gustong-gusto ko yung sinabi ni Boss Doc Chris ng EasyWorks, no? Hindi ko pinopromote si EasyWorks, pero gusto ko yung sinabi niya, maraming magagaling pero walang puso yung mga gumagawa. Okay, so yun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo mga boss. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Maraming salamat. Thank you. Automatic.